Dear Dr. Love, may hapdi pala sa puso kapag ang mismong magulang mo ang nagbibilin tungkol sa kanyang burol at libing. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jesse, 37 years old from Baguio City. 3 months ago, nagbenta po ang nanay namin ng lupa dito sa probinsya. Ginawa niya ito matapos siyang ipangalan sa aming mga anak niya ang ipamamanan niyang lupa at bahay. Mula sa pinagbentahan niyang lupa, nag-avail si Mama ng memorial plan. Mula sa kanyang burol at libing, inayos na niya lahat. Nagbili na rin siya sa amin na kapag ililibing siya, ilipat na rin ang mga labi ng tatay at kapatid namin mula sa public sa private cemetery para sama-sama na raw sila sa isang himlayan. Alam ko pong practical lang si Mama at gusto lang niyang mailagay ang lahat sa ayos. Alam kong inihahanda lang niya ang lahat pero na-realize kong we can never be emotionally ready when the loved one passes away. Dr. Love, habang nakikinig ako sa mga bilin niya, I couldn't help but get emotional. Alam ko namang darating ang sandaling lahat, tayo ay lilisan sa mundong ito. Pero it hits differently when a family member talks about their death. In this case, my mother. Dr. Love, how do you prepare for the inevitable? How do you deal with pain and grief? How do you move on when a loved one passes away? I know I can never be fully prepared for someone or somehow. Baka pwede namang maging handa mula po sa mga payong ibibigay ninyo. Maraming salamat, respectfully yours, Jesse ng Baguio City. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Jesse ng Baguio City. Maraming salamat sa pagtitiwala mo, Jesse, and I can relate to your story because ganito rin ang ginawa ng tatay ko. Just a few months bago siya pumanaw, pinagbili niya sa akin lahat ng mga gusto niyang ipagawa. Kagaya ng naikwento ko kagabi sa ating programa, even yung itsura ng kabaong na gagamitin, pagpapagawa ng kanyang nicho na paglilibingan, pagbili ng 3 baboy para sa 3 araw na lamay para sa kanya. Hindi tayo nasanay ng mga Pilipino sa ganitong uri ng paghahanda dahil para sa atin ay ayaw nating isipin na magkakahiwa-hiwalay tayo ng ating mga mahal sa buhay. Masakit. Pero ito ang katotohanan. At ang ginawa ng nanay mo ang isa sa mga bagay na nagiging popular na ngayon sa ating mga Pilipino, ang paghahanda sa inevitable. Paghahanda sa darating na hindi maaaring mapigil. At bago dumating ang mga bagay na yan, nakahanda na ang lahat. Mabuti na lamang at ang iyong ina ay may bukas na pananaw. Kaya ngayon ay mataas ang bentahan ng mga memorial parks. Sa aming pamilya ay inihanda ko na rin sapagkat ayoko rin na ang aking mga anak mamrumlema pa kung kailan ako wala na. So nakahanda na rin yung plano para sa aming mag-asawa na i-cremate kami, no? Ang sa akin lang, sabi ko, bigyan mo ng at least a night na makita ako ng mga tagapakinig, ng mga kaibigan sa industriya. And then, after that, i-cremate na ako. And then, parehong plano namin sa aking asawa. Cremation, and after cremation, dadalhin ang aking mga labi, ang abo, sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Medyo malayo. Santo Domingo Church. Because I believe it is my spiritual home since I am a member of the Dominican family. Meron pong sa likod ng imahe ng Our Lady of La Naval sa Santo Domingo, kung kaharap mo yung altar na ganyan,
nakaharap mo Mahal na Birheng Maria, ang Lanaval, sa likod noon, merong libingan doon. Yung lagayan ng mga, anong tawag doon? Ng mga columbarium mo. Lagayan ng mga buto, lagayan ng mga abo, columbarium. And nandun na, nakahanda na po yung sa amin. Kasama at ka-level ng mga obispo at mga pari, nandun ang columbarium ni Brother June. So kung mawala si Brother June, pwede kayong pumunta at makita nyo doon sa Santo Domingo, sa columbarium sa Santo Domingo, sa likod lang na Mahal na Birhen. Pero ang inihiling ko sa ating mga tagapakinig, kung ako'y pumanaw na, una niyong puntahan ang Eastwood at maglagay ng bulaklak o kandila doon sa pangalan ko doon sa Walk of Fame. Nandun yung pangalan ni June Banaag para maalaala ng tao ang legacy na iniwanan ni June Banaag, ni Dr. Love. Anyway, ito po ay isang paghahanda. At Jessie, mapalad ka sapagkat responsable ang iyong ina. Ayaw ng iyong ina na kayo ay mahirapan pa. At ito ang tandaan mo. Mas madaling matanggap ang bagay na ito kung matibay ang iyong paniniwala na ang kaluluwa ng iyong ina ay may pagkakatiwala natin sa Diyos at ang kanyang pupuntahan ay sa piling ng Diyos. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH. Sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.